Yes, welcome to Japan. We are going to explore Naha dito sa may Okinawa. Meron daw area dito na parang yung tubig at certain time of the day nagiging color blue siya. Sabi ng tour guide, formerly, hindi daw talaga Japanese na may-ari ng Okinawa. Ah, totoo. Hi guys! Hi. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, nandito nga tayo sa cruise, no? And then today, bababa tayo ng barko kasi dumating na kami dito sa aming first stop sa Naha, dito sa Okinawa in Japan. So finally makakalabas na rin tayo. Although marami naman kaming ginagawang activities dito sa loob ng cruise ship, pero syempre iba pa rin kapag nakakalabas tayo. So ngayon, lalabas tayo. So again, if magko-cruise kayo at meron kayong parang stop, meron kayong tatlong options. Pinakauna, mag-avail ng kanilang excursion, like shore excursion, like excursion pala. Excursion. So lalabas kayo, may magbabayad kayo, parang may tour na mag-a-assist sa inyo. Yun yung first option. Ang second option yung mag-DIY kayo. Lalabas kayo dito ng barko, tapos DIY, kayo na bahala mag-explore on your own. Third option, pwede kayo magstay lang dito sa barko kung gusto niyo lang talaga magpahinga lang at ayaw niyo mapagod. So pwede kayo magstay lang sa barko, like marami namang mga bars kagaya nandito sa likod ko. Marami namang mga pwede kayong gawin dito, gym, spa. So you can just opt for that. Pero ang sa amin, kasi nga again, this trip is in partnership with Costa Serena and Choose Premium. So included na sa kanilang package na binigay sa amin yung shore excursion. So lalabas tayo today. Pero before that, mag-breakfast muna tayo. Again, meron ditong breakfast buffet, pero today itatry namin mag-breakfast sa Vesta, which is a restaurant na parang fine dining restaurant. Kasama din siya sa package namin. May option kayo, pwede kayo mag-buffet. Marami namang options sa buffet, or pwede namang mag-restaurant kayo. So since nagbu-buffet kami in the past few days, ngayon ang pipiliin naman namin is yung restaurant lang. Para order lang tayo, hindi masyadong maraming kakainin. Kasi masaya dito kasi libre lahat ng kakainin mo, wala ka nang babayaran, breakfast, dinner, merienda, lunch. Pero baka ma-high blood na tayo. So ito yung Vesta. Yan, dito yung restaurant na hindi siya buffet. Parang fine dining. Buffet pala siya sa breakfast. Sorry, hindi. Akala ko hindi siya buffet. Pag breakfast pala meron silang buffet area. Pag dinner kasi tsaka lunch, order lang. Or pwede pa mag-order aside from this. Lang hanapin ko yung kapatid ko. Saan ba siya umupo? Si ate. So, aside sa pwede pang umorder. Okay. Hindi pala guys. Aside sa mga food doon, pwede pang umorder ng gusto niyong pagkain. So, umorder ka na? Hindi kasi wala akong Okay, sige. Ito. Ay, may internet na pala ako. Oo nga, meron ka ng may eSIM, nag-eSIM si ate sa clock. Of course, you can use my code na promote ko. Morbid sa mga clock. Okay, so yan. Hinihintay kita kasi ako. Kailangan. Yes, pwede kayo mag-book ng eSIM, pero kasi pag nasa kalagitnaan ng dagat, wala namang signal, so hindi namin magamit. So, ang binook ng eSIM ni ate, 3 days lang kasi 2 nights kami dito at 2 days. So, magagamit nyo lang yung eSIM pag nasa may lupa kayo, kapag malapit na kayo sa area. Ayan yung itsura ng Vesta Restaurant. Ito yung option nila guys for breakfast. Egg, oriental. Depende kung anong breakfast type ang gusto mo. Yung guys, order ako ng beef tapa, pero meron silang mga other free food dito. Ayan na. Yung mga croissant, bread, fruits ba yan? So, kuha na lang din tayo. Total libre naman yan. Ito. Mga yogurt, fruits. Yung guys, meron silang beef tapa dito. May Filipino breakfast sila. Hash brown. Kumain lang kami ng tinapay kanina. Yes, welcome to Japan. Nakababa na kami. Ito yung cruise ship. Sa bababa tayo. Tapos mag-immigration.
Dalawang stops kami sa Japan, Naha tsaka Ishigaki, pero is one time lang daw yung immigration dito lang sa Naha. So kailangan na natin mag-clear. Pagkababa natin mag-immigration muna tayo. Ang kailangan lang naman is may binigay lang silang customs declaration card na kailangan i-fill out, yung copy ng passport kasi yung passport namin sinurrender namin sa kanila, di ba? So wala sa amin yung physical copy. Pina-photocopy namin yon, tapos yun yung kailangan namin, and then ayun lang. Kasi ito may color coding kami, depende sa kung anong tour yung meron ka. So orange tour tayo today, guys. Baba tayo sa immigration, Naha Port. Yes, Naha Port dito sa Japan, Okinawa. And guys, dito na tayo sa tour bus. Nakalagpas na tayo ng immigration. Wala namang tanong yung immigration officer. Papakita nyo lang yung copy ng passport mo. Ito yung passport copy ko. Kasi again, yung physical copy, kukunin siya sa cruise pagkadating namin. Diba? Pagkasakay namin sa Philippines, kinonfiscate lang ng physical passport namin. So, photocopy lang, and then bibigyan kayo ng parang permit sa likod. Ito yung magsiserve as parang permit para maka-explore tayo dito sa Naha for a day. Wala, hindi ko na-check yung itinerary. Check ko. Guys, yung Naha Port. Again, di ko lang kung nabanggit ko sa first video, pero wala nang visa na kailangan, no, para makapunta dito sa Japan. Itong parang special permit lang for a day, enough na yun para makapag-explore ka dito sa Japan. Okay guys, dumating na tayo sa ating first stop. Again, we are going to explore dito Naha, dito sa may Okinawa, Japan. So maybe we can put the map of Japan here. Ang Okinawa kasi wala siya sa parang mainland Japan. Nandito siya parang nakahiwalay siyang island dito sa south, sa dulo ng Japan. So ay pakita ko yung itinerary pala namin sa inyo, guys. Sabi ng tour guide, formerly, hindi daw talaga Japanese na may-ari ng Okinawa. Totoo? Pati hindi ko narinig yun. Oo. Seryoso? Kasi Parang dito daw nagbase yung US military. Then parang sila yung tumira dito for the longest. And then eventually they decided to turn it over kahit sa Japan. Pero marami daw mga US military base ba? Sabi sa 75% nandito daw ang base ng mga US military sa Okinawa, guys. So itong itinerary natin for today. Nakasulat dito Shuri Castle, pero hindi namin siya pupuntahan. I think under renovation siya currently. So Shuri Castle, Okinawa World, ito yata yung first naming stop. Okinawa World, Mihama American Villages, and then yung last, Kokosai Dori, parang shopping street nila dito sa Okinawa. Sabi rin pala ng tour guide namin, kasi may tour guide kami, ang Okinawa tinatawag siyang blue zone kasi daw parang yung life expectancy, parang marami daw dito maabot ng mga more than 100 years old. Kasi nga yung lifestyle dito, very stress-free. Stress-free. Hindi siya kagaya ng mainland Japan na super busy, hectic. Dito yung mga tao daw, like stress-free yung life nila, and yung kanilang diet din. Kasi medyo probinsya nga siya. So yung kinakain nila mas less chemicals, like more organic food talaga. Tinignan ko sa Costa app, yung cruise app, Costa Sirena, mga around $40. Depende kasi yung cruise na to, may different types of tours pala. Ito are around mga 40 yata $45. So pwede kayo mag-participate. Mga 2,000 plus pesos. I think okay na rin, at least may transportation na kayo. Tapos binayaran na rin nila yung mga entrance fees para hindi na kayo ma-hassle. Pwede rin naman kayo mag-DIY, pero baka mahal din kasi ang taxi dito sa Japan, no? Unless magpo-public transportation kayo. So, I think okay na rin na mag-tour kayo, especially kung first timer kayo dito. So, ito yung first stop natin, guys, Okinawa World. So, may mapa lang siya dyan. Nandito kami ngayon. Tapos, papasok tayo sa cave. Then, paglabas natin ng cave, ito. Ayun, may mga stops dyan na pwede nating ma-explore later. So, binigyan kami nila dito ng mga roughly 2 hours to explore on our own. So, parang kanya-kanya kami dito. Pagkapasok, kanya-kanya niya, bahala ka na, basta 2 hours yung time mo dito. Let's go! Let's go! Arigato gozaimasu. Okay guys, so pasok na tayo sa cave. So ito, parang dadaan tayo sa tunnel siguro. Okay guys, ito na yung cave. I think limestone cave siya, tingnan niyo. Stalactites. Hala, nakalimutan ko kung stalactites ba is ito or ito sa baba. Stalactites, stalagmites. Kayo na mag-decide. Kayo na mag-decide kung sino yung stalactites. Sa taas o sa baba.
Ay, ba't namamatay yung ilaw? Meron daw area dito na parang yung tubig at certain time of the day nagiging color blue siya. So, puntahan natin yung area na yun. Yung parang famous photo spot din nila dito. Guys, dito sa Okinawa, since di ba wala siya sa parang mainland na Japan, nandito talaga siya, nakahiwalay siya na island. Wala daw malamig na weather dito. Hindi siya kagaya ng ibang parts ng Japan, di ba? May winter na malamig, nag-i-snow pa nga sa ibang parts ng Japan. Dito, mostly mainit lang siya. Ngayon nga ang weather is 31 degrees Celsius. So parang nasa Pilipinas yung weather. Nakaganito pa yung outfit natin para mainit. So yun guys, may area dito na. Ito yata yung famous na photo spot eh. So yun, meron dong parang tubig na nagbo-blue-blue. Wow. Guys, yung tubig niya oh. Blue na blue. Guys, hindi lang kung saan kita. Ay, magkaiba yung kulay dito. Ibang blue dito, dark blue. No? So, yan. Parang ang pagkukruise, no, isa talaga siya sa mga ways na makapunta ka sa mga may visa na bansa na hindi mo na kailangan mag-apply ng visa. May mga cruise din kasi na pupunta sa Korea, Japan, no? Hindi mo na kailangan mag-visa kung nahihirapan kayo mag-visa. But I think yung mga cruise na ganito, usually sa mga ganitong areas sila pupunta sa may mga port, ganun. Hindi sila yung mismo, for example, Tokyo or Osaka. Although baka meron ding mga cruise na ganun, na as in Osaka yung destination, no? So you may want to give it a try. But most of the time siguro sa mga ganito, sa mga islands ng may mga ports siya, hindi siya sa mainland. Entrance fee pala dito sa Okinawa World guys, ang adult 2,000 yen, sa mga 790 pesos. Tapos ang kids 1,000 yen, sa mga 390 pesos. Pero since kasama na to sa package namin, hindi na kami nagbayad ng entrance. Pero if ever lang gusto nyo mag DIY, ganun yung bayad. May garden dito. Guys, so meron silang, ano ba yan? Lemon, calamansi. Anong prutas ba yan? Ganyan, no? Parang dalandan or lemon. Hindi ko sure kung anong prutas yan sila. Yan, may mga store dito guys na pwede kayo bumili ng mga fruit shake, ice cream. Anong mga ice cream nila? Saktong-sakto sa mainit na panahon. As usual sa Japan, no, lagi silang nagpapaganito. Yung parang mga lumalabas-labas na mga mist. Yan. Parang mabasa-basa. Isang init. At yung mga pottery kinamit. Dito. Studios. Meron din ditong area guys, gumagawa sila ng parang glass. Kung naalala nyo sa Italy, nagpunta tayo sa Murano, Burano, di ba? Gumagawa sila ng ganyan sa may Italy. So parang dito sa Japan, meron din silang ganyang area. Ayan o, ginagawa niyang glass. Ito kakaiba naman yung kanyang method. Parang iniikot-ikot-ikot niya. Si ate girl kanina parang hinipan niya muna. So yan, gumagawa siya ng parang bote. Yan, parang sa Italy talaga, sa Murano, Burano guys. Pero syempre doon sa may Italy, medyo mas maganda yung kanilang gawa. Pero magaganda rin naman dito kung gusto niyo mag-collect ng mga baso-baso na ganyan. Yan, ito pang shot. Kung may kayo mag-inom-inom, yung mga shot glass din sila dito. Mostly mga baso talaga yung kanilang ginagawa, no? Oh. Mas mga makukulay, kung gusto niyo mag-collect ng mga ganyang klaseng items. Pag tumira na ako sa sarili kong bahay, gusto ko medyo classy. Medyo classy mga baso-baso. Tapos ayoko ng maraming gamit sa bahay. Gusto ko pag nagkabahay ako, sobrang minimalist lang siya. Ayoko ng maraming gamit talaga. Pero gusto ko yung mga gamit ko, mga kakaiba, ganun. So, tsaka na tayo mag-collect ng mga ganyan soon. No? Bili ka ng mga ganyan-ganyan. Siguro kahit every lugar bumili ka ng ganito para lang may remembrance ka. Pag gagamitin mo sa bahay, di ba, maaalala mo.
Ay, nabili ko to sa ano, Okinawa, ganun. Buti nga pwede mag-video dito kasi dun sa Murano, bawal. So, ito yung price niya, guys. 5,500 yen yung mga ganito. Pang display sa bahay. Ano kaya yung significance ng lion ba yan? Or parang ganyan dito sa Okinawa? Kasi parang ganun yung mga itsura ng ginagawa nila, oh. Tapos partner sila, no? Feeling ko meron niyang ano, significance. Ito guys, mga 1,100 yen. So mga, magkano yan? 400? 500? Ganyan. Yan. Sabi ni ate, kaya daw mag-partner. Ito, ika na magsabi din. Kasi babae tsaka lalaki daw pala yan. Ang tawag sa kanila, pink shoe? Pink shoe? Pink shoe? Pink shoe. Kalimutan ko. Oo Nasa nga ano ito. tayo? Nasa China. So yung isa daw nagtatawag ng swerte, tapos yung isa nagtataboy ng malas. Kaya dapat Kaya dapat partner. may mga bahay sa China na yung sa gate nila dalawa. Sa may pinto, di ba? Okay, yun pala yun. So parang feng shui din to? Baka, no? Yung tawag nila dito guys is Ishigantu. Baka iba yung design nila. Pero feeling ko ganun din yung logic na bakit mag-partner. Comment down below na lang kung alam nyo guys kung bakit mag-partner yung mga tinitinda nila dito. Guys, meron din sila dito mga kimono. For rental yata ito. Kasi may mga nakikita ako doon. Ayun na. Naka-kimono costume sila sa labas. Pwede kayo mag-photo-photo. May mga temples tayong dadaanan later. So, pwede kayo mag-costume if you want. So, guys. Ito ba yung mga temple nila? Meron silang mga old buildings dito. So, ayan. Souvenir shops din. Pasok tayo. Mukhang souvenir shop din. Parang may factory dito. Ano kaya ito? Factory ng yung snake wine. Dito nila ginagawa. Yun guys, may mga snake. Ooh. So yan siguro yung mga nilalagay nila sa wine na different mga parang mga root crops, no? Or ano ba yun? Yan, pwede kayong bumili ng mga snake wine. Pero natikman ko to sa Vietnam, not my type. Ako din, nakatikim na ako rin No? sa Vietnam. Sa Vietnam nga yun, no? Hindi ko rin masyadong gusto. Yan, Oo nga eh. Grabe, nakita niya pa yung ahas dyan. So, yung 3 liters, ang mahal pala nito. 76,230 yen. Yung 3 litro ng snake wine. Wow. Yan, may shopping center lang sila dito kung gusto niyo bumili ng mga Japanese products. Calbee. Ano yan? Hindi ko pa na-try yan. Preds. Ito, mga hipon-hipon. Ano nga ba yun? Ampalaya, no? Ampalaya. Ampalaya fries? Ito naman mga ube. Ang daming binili ni nanay, sana all. Ay, pinakyaw nila. Yan, no? Ay, kamote. Ay, ube ba yan? Ube something. Mango bread. Dito rin nila mismo ginagawa yung mga binibenta nila. Kasi oo. Really? Ay, oo nga, meron silang parang bakery doon. So, parang doon din nila niluluto sa area na yan. So, baka ano to? Okinawa delicacies. So, 1,400. Magkano? So, mga ano to? 500, almost 600 pesos. Pwede na rin siguro. Ilang piraso ba yan? Pampasalubong. Pwede pampasalubong. Ano yung loob niya?
Kung nakabox, kung mapakita talaga nila. Oo, kung ano nasa loob. Para ma-visualize mo na. Ano, meron talaga silang pinapakita nila yung tsura ng loob. Ay, ganyan. Yan ang nilalabas na nila. Para hindi na kayo ma-curious. Oh, I think mochi. Oh, mochi yan. Tapos merong palaman sa loob. Ayan guys. So makikita mo na yung mga ganito yung box na. At pinapakita nila kung ano yung laman. So as in, ma-visualize mo na. Hindi ka maano. Expectation versus reality. Parang nabudol kami sa itsura nito guys. So bibili kami. Bibili nga din ako. Baka kasi dito lang to sa area na to. Sa may Naha. Kasi parang dito nila ginagawa eh. So bili natin. Ang gano yun? 972 yen. So mga 300 something. Mga tart sila dito. Iba-ibang klase ng tart. Almond chocolate. Cookies. Ito parang cookies na may mga design yung ano. 540 lang so mga ano lang to. 200 something. Talaga. So yun guys, meron dito mga different types of spam o bacon, jalapeno, teriyaki. Kasi kanina sabi ng tour guide namin, di ba nga marami mga US military bases na nandito. Parang almost 75% ng mga US military bases sa Japan nandito sa Okinawa. So marami mga western dito. So kailangan nila ng source of protein. So nagdadala sila ng maraming spam dito hanggang sa nagustuhan din ng mga anong tawag sa kanila dito? Okinawa. Okinawian. Just yung mga taga dito. Nagustuhan nila. So ang spam naging ano na siya. Naging kultura na ng mga taga Okinawa na mahilig na rin sila sa spam dito. So, yung mga ganito to, bacon ba yan? Parang assorted. Ano yan? Sorry, chicken skin. So guys, meron na ditong mura. Can you taste? Taste to. This one. Ay, may free taste pala dito guys. Arigato gozaimasu. Coconut cookie. Sabi niya ate 500 ano lang daw, 540 lang, so mga 200 pesos lang. Mga ganito coconut shinsuko. It's 314. Mapalit ka? So tatlo na lang bilhin natin. Dalawa. Ito lang. Ito masarap. Ito ano? Parang ube. Sige, ube na lang. Hey guys, ngayon nandito naman tayo sa Kokusai Dori. Parang shopping street nila dito sa Naha. So dito tayo magla-lunch. Marami tayong free time dito. Parang ang binigay nilang free time is almost 3 hours. So ito na pala yung last stop namin. I'm not sure kung bakit hindi na kami pupunta dun sa American Village. Parang nasa itinerary siya pero di ko alam bakit hindi kami pupunta dun. So ito na. Ayan, medyo Japan na dito. Ayan, diba? Medyo Japan yung atake niya. May mga shops na siyang mga gano'n, tax-free shops. Kanina kasi yung pinuntahan namin medyo parang probinsya pa. Thank you so much. Family Mart. Yan, yung mga cute shops sila dito guys. Tax-free shops. Handa Watch World. Ganyan lang yung atake ng Okinawa. No? Tahimik lang din siya. Meron din sila ditong Gigo guys. Diba parang ano yan, gaming area. Pero medyo maliit lang. Dining bar. Ito, mga tax-free shops. Pasalubong kung gusto nyo. Ay, yan, may Ichiran ramen din sila dito. Yan, pinapasalubong din yan, Ichiran. Mas mura talaga ramen. Mas mahal dito. Ayaw nga, no? Kasi 1,400 lang yan dun. Oo nga, mas mahal dito. Tapos eto, 600. Kung mauna kayo doon sa Okinawa World, mas mura yung kanilang mga ganong cookies, mochi. Then dito sa may shopping street. Mas touristy kasi yata to eh.
Grocery. Guys, parang ito na yung pinaka city center nila dito sa Maynahan, no? Ito rin kanilang shopping district. Pero even though parang super ano na siya na yung center, feeling ko hindi pa rin siya kasing gulo ng other cities like Osaka, Tokyo. Tapos sabi ng tour guide pala namin, itong Okinawa Prefecture, siya yung poorest prefecture in Japan. Kasi nga medyo hiwalay siya sa Japan, di ba? So parang yung mga trabaho ng mga tao dito, nagtatanim sila ng palay, farming, fishing. Kaya daw yung Japanese government parang pinupush nila yung tourism dito sa Okinawa to help boost ng revenue ng lugar. Ay, may cafe din naman sila in fairness to them. Ayan o. Godiva Cafe. So yun guys, nirecommend ng aming tour guide na magandang brand daw dito, Mango House. So ayan. Maganda daw yung mga shirt nila. Pero mga ganito. Pero sabi ng tour guide namin is hindi daw siya mainit sa katawan. So dito siya bumibili ng kanyang mga damit. Mango House. Init. Ito yung atake natin guys. As a student for today. Kaso ang init. May gelato store din sila dito. Sayang lang hindi siya lumalamig no? Pero kung malamig dito sa Okinawa, maganda rin maglakad-lakad dito. Tapos naka winter jacket or autumn jacket kayo, no? Pero ayan, cute-cute naman yung mga tindahan nila dito. Oh, Paris. Charing. No? Gelato kayo. Ay, Italy pala yung gelato. Sorry. Market. Ay, maraming tao dito in fairness. So yun guys, meron ding ichiran dito sa Naha. So, since first time ni ate mag-ichiran yata. So, tara, ichiran tayo kakain. Yung kanilang, ito. Yung kanilang ramen. Woo! Let's G. Ay, mahaba din yung pila. Yeah, kahit sang ichiran talaga, mahaba yung pila. Dito. Before the coffee shop, doon pa. So guys, hindi kami tutuloy sa ichiran kasi mga around 40 minutes yata ang waiting. Eh, limited lang yung oras namin dito. So, sayang naman yung oras kung mag-wait kami ng ganong katagal. Medyo mahaba din pala yung pila kahit dito sa Naha. So, balik na lang kami. May nakita kaming local lang na kainan doon. Wala masyadong pila, so doon na lang tayo. And guys, dito na tayo kakain. So, parang local lang siya na shop. Mas walang pila dito. Let's go! Ayan. Pababae siya. Ayan. Diba? Very local lang. Ay, ito kung gusto nyo ganyan. Pero maghuhubad kayo ng sapatos dyan kung gusto nyo doon kumain. Pero dito na tayo para hindi na tayo maghubad ng shoes. Guys, sumunod na yung order natin. Beef curry. Guys, back to 7-Eleven. As usual, kailangan ko mag-vitamin C. Vita Lemon. And ito ang bibili natin. Maraming mga desserts dito. Okay, mayroon dito mas malaking Donki sa Naha. Diniretso pa namin. So kung gusto niyo pumasok, pwede dyan. Yun guys, may Donki dito. Pero kasi magdo-Donki pa kami sa last na stop namin sa Ishigaki. So baka doon na kayong bumili ng mga pasalubong. Dito ano lang. Silang spam merchandise. Oo nga, sikat ba ang spam dito? Oo nga, sikat talaga yung spams dito sa Okinawa guys. Oh. May mga ganyan sila. Spam na pamaypay. Ay, ito nga, mga spam na ball pen. Tarararan, tararan. Don, Donki. Donki yan. Medyo malawak din yung Donki nila dito. Pero not as lawak as yung mga sa Osaka, Tokyo. Malalaki talaga Donki doon. Yan, sa katabi lang ng Donki guys, meron sila parang covered na shopping street.
Parang sa mga Osaka, di ba, sa may ano, Dotonbori. May ganyan sila. Yan. Magnets. Okay, so ano yun, hinahalo niya yung ano, shampoo? Ah, sa mukha yan? Guys, dito tayo sa Japan. Ayun, meron na namang spam doon. Oh. Look. Sikat talaga yung spam sa Okinawa, guys. Kokoro. Ayan, mga cute shop lang dito. Parang meron silang mga pancake ba yan na tinupi-tupi nila. Mga kakanin. Parang ano, may mga Okinawa donut sila. Parang, ano nga bang tawag dyan sa probinsya? Ano yan? Parang egg na may palaman na, spam. Kasi nga diba sikat yung spam dito sa Okinawa. So may mga ganyan sila, oh. Spam egg plus bread. Parang onigiri spam, ganun. Okay, sorry, nakadating na pala kami dito sa barko. Nakatulog ako. Nakatulog ako after the excursion. So, ngayon naman mag-dinner muna kami saglit lang. And then after dinner, meron daw show ulit mamaya. So, manonood na naman tayo ng bagong show. Every night may different shows dito sa barko. So, yun lang yung maganda. Kasi every night may nilook forward ka. Ano kayang show mamayang gabi? So, manonood tayo later after dinner.
Lalim na ng ano, diba? Sa ulo niya na. Guys, kakatapos na natin manood ng show. Grabe, so far yun yung pinaka-favorite ko na show na napanood namin dito sa cruise. Ang gagaling nila. So from Ukraine daw yung mga performers na yon. Grabe, ang lalakas ng parang upper body nila, no? Kasi diba nahawak sila sa pole and then iikot-ikot sila ng gano'n. Sabi ko, oh my god, grabe, ang gagaling nila. Lahat sila magaling, no? Grabe yung effort, grabe yung galing nila. So far na-enjoy ko yun, yung pinaka-favorite kong show so far. So ano kayong gagawin natin? Nandito na naman tayo sa ano, mag-drinks na naman tayo. Wala bang party tonight? So tomorrow mag-iishigaki naman kami. 'Di ba ngayon nasa Naha kami? Naha, another part of Okinawa. Tapos tomorrow mag-iishigaki kami. So nagmo-move na naman ngayon yung barko. Medyo maalon today. Tingnan niyo. Oh, 'di ba? Nakikita mo sa swimming pool na gumagalaw-galaw siya dahil sa alon. Walang ganap tonight dito. Tara, explore natin yung ibang areas kung anong ganap dito. Sa shopping area. Tara, punta nga muna tayo sa shopping area. Meron dito mga bilihan na mga kung ano-ano. Ayun guys, dito sa 5th floor merong activity. Ayan, tignan nyo. So, pwede kayo mag-join sa mga different activities. Ayan, may nagtuturo ng sayaw. 2, 3, 4. Ito, yung bar area. Punta tayo sa may shopping. Shopping area. Sorry. So yun guys, dito merong mga bilihan ng mga jewelry kahit nandito tayo sa loob ng ship, no? So pwede kayong bumili ng mga alahas dito. Yan. So ito $95 I think yan. Yung pink na bracelet. Diamond. Ano ba yan? Ano ba yung tawag sa mga ganyan? Earrings. Ito may mga necklace pa sila. $59 din ito. Meron din sila ng mga branded na shades. Meron silang Dolce & Gabbana, may Prada, Miu Miu, Versace on the floor. Magkano ba yung mga Versace? Ayan. Ito is $302 US dollar. Pwede naman yata mag-try dito. Diba? $302. So mga magkano ito? 50. Magkano? 300 times 50. Naghahang ako. 15,000? Ganun siguro. Ganda rito. Pwede mo mag-try dito. Hindi naman ako sinasaway. Baka pwede naman. How much? 272. Versace. Sino ka dyan? Versace on the floor. Ang atake natin for today's video. Ito mayroong pink. Miu Miu. Magkano to? Huh? $393 ito. Naririnig yung music. Ang saya nila doon, yung mga sumasayaw. Kung gusto nyo sumayaw-sayaw during alas 11 na ng gabi, diba? Tapos may tour pa bukas. Yung mga tao, ang dami nilang energy, no? Kahit hating gabi na sumasayaw pa, tapos bukas nagigising ng maaga. Ang bagay sa atin ng mga shades, guys. The Prada. Devil wears Prada. Taray, sino pa dyan? Prada. Ayan yung mga Prada nila. Magkano ba? $408. $408 US dollar. Coach. Yun guys, ang saya nila. Sayo sila ng sayaw.
naman. Ito yung Costa Serena ship. Ayan, ito yung parang model ng kanilang barko. Guys, pwede kayo mag-shopping ng mga, ay, Calvin Klein. CK, may mga bags din sila dito if you want. Guys, magkano mga bag nila dito? Pero may 20% discount pa daw, pero wala namang presyo. 115 US dollar itong kanila mga Guess bags. Ayan. So imagine kahit nasa barko ka, no? Ganito pala pag nasa cruise ship, no? Pwede ka mag-shopping, sumayaw-sayaw, kumain-kain. May basketball court pa pala sa pinakataas. Gusto niyo ba makita? May court din dun sa pinakataas. Tapos may jogging area. Kung gusto mo mag-jogging dun sa pinaka-rooftop, pwede mong i-jog yung ano, kasi paikot yun. Yung mga pabango. Naaamoy ko na yung mga pabango. Ayan na, marami din sila mga pabango dito if gusto niyo bumili. Ayan, dyan yung theater kung saan kami nanood kanina. And guys, may 11th floor. Dito yung may slides. Ayan, pwedeng mag-slide yung mga kids or even mga adults pwede rin dyan. Tapos may pool dito. Pero pag gabi kasi ganito, hating gabi sinasara nila. Mayroon ding jacuzzi dito. Wala, hindi pa ako nakapag-jacuzzi. Sabi ko kasi mag-jacuzzi ako sa early in the morning para wala pa akong kaago. Pero hindi ako nagigising ng early. Kasi puyat din ako eh, di ba? Late din ako nakakatulog. Tingnan mo ngayon, anong oras na? Late na rin ako natulog. Tapos may gaming area sa part na yon. Ito, mayroon dyan mga table tennis, mga foosball, mga cafe. Ay, gusto ko dyan tumambay mamaya para hindi masyado maingay. Ayun, parang gusto ko mag-edit dyan. Kasi meron din ako mga itong collaboration, syempre kailangan ko mag-post ng reels, no? So gagawa na ako ng mga script, mag-voice over ako. Feeling ko yun yung magandang spot kasi hindi siya ganun kaingay. And then gagawa din ako ng reels for Klook. Busy. Busy. Ang daming ano, pero grateful naman ako kasi maraming mga blessings na dumadating, mga work, no? Tapos may mga upcoming trips din tayo. Meron ako mga upcoming trips na nilook forward. Bibisita tayo sa country na hindi ko pa nabibisita. Mga next month siguro. This month, meron din tayong mga exciting trips. So yun lang. Ayoko man na i-disclose. Basta pupunta tayo sa country na hindi ko pa napupuntahan. Ayan siya. Tapos imagine yung alon, guys. Ito yun, no? Yung sa gilid ng cruise ship, no? Ayun, no? Kitang-kita mo siya. Wow! Tapos wala tayong makita, oh, gabing-gabi in the middle of nowhere. Pero I think ano pa rin to, Japan area pa rin to, Okinawa. From Naha pupunta tayo sa Ishigaki. Medyo itong area na to ng Okinawa actually mas malapit siya sa Taiwan kaysa sa Tokyo. So kung nandito ka sa area na to ng Japan, sabi ng tour guide namin mas malapit sila sa Taiwan kaysa papuntang Tokyo. So most of them nagbabakasyon sila sa Taiwan lang. Sige, lakad-lakad muna tayo kasi medyo malawak naman ito. So pwede kang mag-jogging dito, ikot-ikotin mo, no. Yun lang yung sa cruise, masaya siya pero puro buffet. Imagine buffet, yung breakfast, yung lunch, yung merienda, tapos yung dinner buffet. Tapos meron namang mga activities, pwede kayong sumayaw-sayaw. Pero ako kasi minsan gusto ko maglakad-lakad, no. So walang space for lakad-lakad. Although ito naman, ikot-ikot ka na lang dito, pwede ka mag-jog. Ay, may gym pala. Pwede ka rin mag-gym, ganon. Pero parang feeling ko na tataba kapag nag-cruise ka, no. Nakakataba dito. Kasi meron palang area dito ng pang ano, mga kids playground. So may mga kasama kayong kids, meron din silang mini pool dyan, no. Ayan, siniikot lang natin yung rooftop ng ano, cruise ship. And guys, dito yung covered court, yung basketball court. Minsan may mga naglalaro dito na parang baseball ba yan? Parang may, ayan, ito. So, pwede rin kayo mag-basketball, may court dyan. Kasi isang ring lang. And, may restaurant din pala dyan. Ayan. May restaurant din dyan. Yung buffet area, libre na yun. Kasama na siya sa package. Wala na kayong babayaran.
Pero mayroon sila mga specialty restaurants. Kung gusto nyo ng ibang mga restaurants, mga gelato, mga Italian food na restaurants, pwede kayong mag-try pero may bayad. Kami so far nakakaya naman ng buffet. Hindi naman siya ulit-ulit yung ulam. Actually nag-iiba-iba naman sila ng ulam araw-araw. So hindi ka naman mauumay talaga. Meron ding Vesta na restaurant. Pwede ka rin doon mag-breakfast ng mga Filipino food. Ganon. Kasama din siya sa package namin. So pag nauumay kami ng buffet, nag-Filipino food kami doon. Mga beef tapa, ganon. Oh, mahal kita. Mahal kita. It's a vlogger. Mahal kita. Nice camera. Which one is it? Osmo DJI Osmo Pocket 3. 3? Yes. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Pag sila lahat. Sila. Hindi ko sila kilala. Ayaw mo watch mo kalo kayo lang. Baka Say naman. hi. Sabi mo na say hi. Ayoko. Filipino ba sila? Filipino. Naiya ako. Hindi ko magpahay. Guys, sal kayo. Ito yung mga bagong friendship. Ay po, bakit hindi kayo mag-hi? Follow niyo po Marvin Samarco po for YouTube po. Thank you so much. Marvin Samarco po. Opo, thank you so much. Yes, sir. Juice? Always sexy and very nice. Guys, bumili lang ako ng parang strawberry shake. Libre naman siya sa, di ba unlimited drinks din kasi kami dito. Kasi mga shake pala na ganito, parang mga smoothie. Libre din pala siya, kasama din siya. Tapos may mga kape-kape din, iced coffee kung gusto nyo. Naghanap lang ako ng spot na tahimik, kung saan ako pwede mag-edit. Sige, doon na. Doon sana yung sinasabi kong tahimik kasi walang aircon. Medyo mainit. So yun guys, dito na ako nag-decide na ang ganda, magkakulay yung drinks ko tsaka yung wallpaper. So dito sa 9th floor yan, merong area na ganyan, pwede kayo mag-chill. Ayan yung pool. Tapos sa area na ito, meron namang mga naglalaro-laro. Ayan, kung mga friends kayo, pwede kayo maglaro dyan.